Mga ka-Republic, isang masaklap na pagkatalo na naman ng natikman ng Converge laban sa Meralco Bolts. Inaasahan pa naman ng kanilang mga fans na babawi sila mula sa semplang nilang laro kontra sa Terra Firma G. At sa muli nilang pagkatalo, lalong nalagay sa ilalim ng microscope ang kakayahan ni Delta Pineda bilang coach. May sapat na ba talaga siyang kaalaman para maihilera sa mga PBA tactician? Nagkomento tuloy ang Sports Insider na si Snow Badwa, Tot Garaw o the one that got away si Charles Q na ngayon ay Phoenix coach. Ipinapahiwatig ba ni Snow Badwa na mas maganda sana ang magiging kalagayan ng Fiber Xers kung si Charles Q ang coach ng kupunan? Matindi pa rin ang kalawang ni Mikey Williams. Hindi sulit ang malaking sweldo kung ganun-ganun lang ang kanyang performance. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, malungkot ang Purple Nation. Ano raw ba ang nangyayari sa Converge? Sa papel, stuck ang mga star players ng kanilang lineup pero tinalo ng Terra Firma sa kanilang pangalawang laro. Tiklop din laban sa Meralco kagabi 109-88. Parang malaking sampal sa isang team na hinuhula ang magiging title contender ngayong Commissioner's Cup. Nag-deliver ang Bolts import na si Marvin Jones ng 29 big points and 8 rebounds samantalang may 23 markers at 8 assists si CJ Cancino. Kung tutuusin, dapat ay yamado ang Converge dahil pangatlong laro na nila ito. May amo yan na sila, sabi ni Coach Luigi Trillo ng Meralco, samantalang ito pa lang ang kanilang unang laro. Halos hindi makapaniwala ang mga fans ng Converge na tinalo sila ng Terra Firma at ngayon ay sumimplang pa rin laban sa Bolts. Ito sa kabila ng pagkakaroon nila ng stock lineup. Ang Twin Tower na sina Aranya at Baltasar, Junel Policarpio, Archie Concepcion, Alec Stockton at Juan Gomez Diliano. Tapos ay nadagdag pa nga itong si Mikey Williams. Kaya bago nagsimula ang Commissioner's Cup, isa ang Converge sa matunog na paborito. Pero sa magkasunod na talong natikman ng Fiber Xers, dahan-dahang nagigiba ang reputasyon ng kupunan. May mga nagsasabing malakas lang daw ito sa papel. Nasa coach ba ang kulang? Maraming nakakapansin na si Franco Atienza ang laging may hawak ng whiteboard tuwing huddle. Siya ang nakikitang nagkukrokis ng play. Coach lang ba sa papel si Vice Governor Delta Pineda? Siguro ay ito ang dahilan kung bakit nasabi ng Sports Insider na si Snow Badwa na Totga o the one that got away si Charles Q. Dating deputy coach sa Converge si Q, pero ngayon ay head coach na ng Phoenix LPG Masters. Ipinapahiwatig ba ni Snow Badwa na di dapat pinakawalan ng Converge si Charles Q at dapat ay ito ang head coach ngayon ng kupunan? Napakarami ng mahuhusay na player ng Fiber Xers at sa sistema ni Charles Q, baka mas nagagamit ng tama. Maihahalin tulad sa isang modelong sasakyan na may malakas na horsepower ngunit hindi alam ng driver kung paano mamamaximize ang performance. Dito pumapasok ang hirit ni Snow Badwa na si Charles Q ang Totga ng Converge. Dahil sa Phoenix ngayon, kitang-kita na may resulta ang sistema nito sa LPG Masters. May dalawang panalo na ang gasolina samantalang parang may identity crisis sa Converge. Sino ba talaga ang tunay na coach? Kasi nga si Franco Atienza ang laging nagkukrokis ng play tuwing tumatawag ng timeout ang Converge. Sana'y huwag ding masamain ang komento ni Snow Badwa tungkol sa the one that got away. Concern lang siguro si Snow sa kupunan ng Converge. Maaalalang kamakailan ay nagkaroon ng mainit na sagutan sina Snow Badwa at Coach Delta Pineda sa programa ni Snow na No Cooking Show. Nag-ugat ang pagtawag ni Delta Pineda sa show ni Snow dahil sa pasabog niyang ititrade daw ng Converge si Alec Stockton na pinabulaanan ng Pampanga Vice Governor. Dito nabanggit din ni Snow na ang ugat daw ng confusion sa Converge ay ang team governor nito na si Archie Cayabyab na bayaw ng vice gobernador. Na sinagot ni Coach Delta, "Kilala mo ako, Snow, huwag mong pakikialaman ang pamilya ko."
Obviously, napikon ang Vice Governor. Kung sa bagay, trabaho lang naman ang kay Snow Badwa, pero nag-o-over the bakod na raw ang sports journalist. Anyway, sa dalawang dikit na talo ng Converge, hindi rin makadeliver ang nagpa-overpriced na si Mikey Williams. 0 sa unang game, tig 5 points sa dalawang talo. Hindi sapat para sa mataas na sahod na hiningi niya sa koponan. Maaalalang humihingi rin ito noon ng $1 million salary sa Samahang Basketball ng Pilipinas para maglaro sa Gilas. Nasabi tuloy ni Al Francis Chua at ng TNT Team Governor Ricky Vargas, as king for the moon daw si Williams, kaya binansagan nila itong the moon. At ngayon sa koponan ng Converge, mukhang nasa baku-bakung buwan pa rin ang performance ng dating TNT star player. Siguradong lihim na nagtatawa sina TNT coach Tot Reyes at team manager na si Jojo Lastimosa na naitrade na nila ito sa FiberXers. Hinahanap pa raw ng Converge ang mga tamang kombinasyon, sabi ni Coach Delta after ng kanilang pangalawang talo. Hindi pa raw develop ang chemistry ng team. In fairness, hindi nakapaglaro kagabi si Juan Gomez Diliano dahil sa knee injury. Hindi pa rin available to play si Calvin Abueva. Pero papasok na ang mabibigat na laban ng Converge. Sa Miyerkules, ang Philippine Cup champion SMB ang kanilang makakaharap at ang Barangay Ginebra naman sa March 29. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ed TV. Oo nga, sayang pero ang daming player na matigas ang ulo. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog na ngayon ay nasa San Pedro, Laguna na. Nagbabakasyon pa rin. Sa iyo rin, shoutout Froilan Valles. Salamat daw sa informasyon. At sa iyo rin, shoutout Ray Arabit and Perla Cudisal. Shoutout sa inyong dalawa. Sa iyo rin, shoutout Romeo Conchada. Sana raw kayanin ni Idol JB. At sa iyo rin, Carlito Bulima. Oo, problema yan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.